Bilang mga Pilipino, alam nating hindi na bago sa ating pandinig ang iba't ibang mga nilalang sa ating paligid ng hindi nating kauri. Walang ni isang mamamayan sa bansang ito ang hindi nakakaalam kung ano ang aswang. Bagaman marahil ay may ilang hindi nakakaalam na mayroong iba't ibang uri ng aswang sa Pilipinas. Isa na rito ang manananggal, kung saan gaya ng mga nalalaman ng lahat ay nahahati ang katawan nito at mayroong malaking bakpak na ginagamit sa paglipad at panunugis ng mga nabibiktima niya. Bukod pa rito ay mayaman din sa mga mangkukulam ang bansang kinabibilangan natin, maging ang mga nilalang na hindi natin nakikita ng ating mga mata, ang mga engkanto. Sa dakong ito, panibagong kwento na naman ang ating mapapakinggan. Tungkol ito sa isang babaeng may hindi kaaya-ayang karanasan sa mga nabanggit na nilalang. Itago na lamang natin siya sa pangalang Mercedes. Kasalukuyang 29 na taong gulang, may asawa at 2 anak, babae at lalaki. Naninirahan si Mercedes sa malayong probinsya ng Mindanao, partikular na sa Zamboanga del Norte. Nais niyang ibahagi sa atin ngayon ang kanyang kalunos-lunos na karanasan mula sa kamay ng isa sa mga uri ng aswang, ang manananggal. Maging ang mangkukulam at engkantong hindi niya aakalain na magkakaroon ng malaking bahagi sa kanyang buhay. Nangyari ang lahat ng ito noong dalaga pa lamang si Mercedes, 1 dekada na ang nakalilipas, habang kasama niya ang kanyang nobyo noon. Tawagin na lamang din natin siya sa pangalang Enrique. Inamin ni Mercedes na hindi naging kanais-nais ang kanyang ugali. Hindi siya natatakot sa anumang uri ng gulo, lalong-lalo na kung ang kaaway niya ay mga babaeng walang ibang ginagawa kundi dikitan ng nobyo niya noong si Enrique. Talagang mag-iinit ang ulo ng dalaga at anumang oras ay hangad niyang sabunutan ng mga babaeng iyon at patikimin ang pisngi nila ng isang malutong na sampal. Hindi mahinahong babae si Mercedes. Sabi pa nga nila, isa raw itong war freak, kung saan lagi nang gugulo hanggat may makita siyang mga bagay na hindi ka nais-nais. Hindi niya ito pinalalampas, kaya karamihan sa mga tao sa kanyang paligid, lalo na ang mga kababaihan, ay ilag at takot talaga sa kanya. Ito marahil ang dahilan kung bakit wala siyang matalik na kaibigan. Bagaman may mga kaibigan naman ng dalaga, ngunit hindi maaasahan sa oras ng pangangailangan. Batid din ni Mercedes na ayaw rin naman nila na siyang maging matalik na kaibigan nang dahil nga sa kanyang iskandalosong pag-uugali. Hindi sukat akalain ng dalaga ng ugali niyang yon ay siyang maghahatid sa kanya sa napakaseryosong kapahamakan at kamalasan ng kanyang buhay. Labis siyang nagdurusa ng magkaroon ng kaaway na kaibigan at sa kasamaang palad, may lahing manananggal at mangkukulam pa nga ang mga ito. Bukod pa rito ay talagang sinawing palad si Mercedes nang matipuan siya ng isang engkanto. Dito na nagsimula ang kalbaryo ng kanyang buhay. Simulan natin ngayon ang pagsasalaysay sa istorya ng buhay ni Mercedes. Kung paano niya natamo ang mga ito, piniling harapin ng may buong tapang at magtagumpay sa huli. Hindi biro ang magkaroon ng ganoong uri ng kaaway, lalong-lalo na ang magustuhan ng isang engkanto at sabay-sabay pa itong nangyari sa kanyang buhay na tila ba parusa ito ng tadhana sa kanya nang dahil sa masama niyang pag-uugali. Gayunpaman, may tuturing pa rin si Mercedes na isang babaeng hindi pangkaraniwan sapagkat sa kabila ng pagdurusang kanyang pinagdaraanan ay nagawa niya itong lampasan. Heto ang kanyang kwento. Tanghaling tapat nang magtungo sina Mercedes at ang nobyo niyang si Enrique sa isang plaza ng kanilang lugar upang mamasyal, ipinagdiriwang nila ang kanilang ika-4 na anibersaryo. Masayang-masaya ang dalaga habang dahan-dahan nilang binabagtas ang bawat daanan ng plaza nang magkahawak ang kanilang mga kamay. Pareho silang kumakain ng sorbetes habang nagkukwentuhan nang mapansin ng dalaga na may isang babae sa gilid na panayang sulyap sa kanyang nobyo. Pamilyar kay Mercedes sa mukha ng babaeng iyon at kung hindi siya nagkakamali, siya rin iyong tumabi kay Enrique sa loob ng simbahan
habang nagsisimba ilang araw nang nakalilipas. Hindi na sana pinansin pa ni Mercedes ang naturang babae, ngunit nang mahuli niya itong sumusulyap sa kanyang nobyo, kundi ngumingiti na rin at nagpapapansin, ay hindi na talaga nakatiis pa ang dalaga. Hindi umubra kay Mercedes ang lamig na kinakain niyang sorbetes sapagkat agarang uminit ang kanyang ulo nang dahil sa babaeng iyon. Kahit maaliwalas naman sana ang panahon sa paligid at masarap ding langapin ng simoy ng hangin, talagang walang silbi ang kagandahan ng panahon kung magsimula na namang mag-alboroto ang ulo ng dalaga. "Naku mahal, saan ka pupunta?" Gulat na tanong ni Enrique sa kanyang nobya nang bumitaw ang dalaga mula sa pagkakahawak ng kanyang kamay at naglakad patungo sa isang babae. Hindi naman tumugon si Mercedes sa tanong ng kanyang kasintahan, maski ang lingunin nga ito'y hindi niya ginawa. Kunot-noo tuloy na sumunod si Enrique sa kanyang nobya upang habulin ito, ngunit nakalapit na si Mercedes sa babaeng yon. "Hoy ikaw, bakit ka nagpapapansin sa nobyo ko?" Iritadong tanong ni Mercedes sa babae na nagngangalang Marcela. Natatandaan na nga na magkasintahan ang pangalan ng babaeng ito dahil nagpakilala naman ito sa kanila noon sa loob ng simbahan. Kahit pa nga nasa loob pa ng banal na lugar ay tinarayan na ni Mercedes si Marcela, ngayon pa kaya na nasa plaza lamang sila. "Ha? Anong nagpapapansin?" Mangmaang tugon naman ni Marcela na siyang ikinakunot lalo ng noo ni Mercedes. Nagulat nga si Marcela dahil sa biglaang tanong na iyon ni Mercedes sa kanya, sabay na tumaas sa magkabilang kilay ng babae. Gayunpaman, agad na itinanggi ni Marcela na hindi siya nagpapapansin kay Enrique, pero hindi kumbinsido si Mercedes sapagkat kitang-kita naman ng kanyang mga mata ang palagi ang pagsulyap at pagngiti ni Marcela kay Enrique. Lalong nagtataray si Mercedes at talagang wala siyang balak na tigilan ng babaeng iyon hanggang sa hindi ito umaamin na nagpapapansin siya sa kanyang nobyo. Unti-unti na nga nagkaroon ng mainit na tensyon ang usapan ng dalawang babae, saka may mga tao na ring nakakapansin sa kanilang ingay. Tuloy ay may iilan ng tao sa paligid ang nanonood sa kanila. "Tama na yan mahal, umalis na tayo rito, pinagtitingin na tayo ng mga tao oh." May inang wika ng binata sa kanyang nobya, ngunit hindi nagpaawat si Mercedes. Tumaas na ang boses ng dalaga, naiirita kasi siya sa walang humpay na pagtanggi ni Marcela sa paratang sa kanya, gayong malinaw naman ito sa paningin ni Mercedes. Dahil dito'y nagbanta na nga si Mercedes sa kanya, sinabi pa ng dalaga na kung hindi titigil si Marcela sa kasasulyap sa kanyang nobyo ay uhugutin na raw niya ang mata nito. Agad namang kumunot ang noo ni Marcela dahil sa pambatang banta na iyon, samantalang si Enrique ay automatikong nahiya sa tinura ng kanyang nobya. Nang mapansin ng binata ang pagbabago ng ekspresyon ng mukha ni Marcela, na tila ba papatulan na niya si Mercedes, agad namang nanghingi ng dispensa si Enrique upang hindi na lumaki pa ang gulo. Marami pa naman ang nanonood sa kanila, kaya lubang nakakaya ito kung darating sila sa punto na magsisigawan na sina Mercedes at Marcela sa plasang iyon. "Naku Marcela, pasensya ka na rito sa nobya ko ha. Huwag mo na siyang pansinin pa. Ganito lang talaga siya, pasensya ka na. Mauna na kami." Bulalas ni Enrique. Mabuti na lamang at tumahimik na si Marcela, kahit halata sa mukha nito ang pagkainis kay Mercedes. Kaya hinila na ni Enrique ang kanyang nobya papalayo kay Marcela. Bagyang nagpupumiklas ang dalaga, ngunit pinilit pa rin siya ni Enrique na palayuin na roon. Nawalan na ng gana si Enrique sa kanilang pamamasyal nang dahil sa kaguluhang nilikha ng kanyang nobya, kaya inaya niya na lamang ang babae na umuwi na. Samantalang si Mercedes naman ay magsisimula ng umusok ang kanyang ilong dahil sa kanyang inis, dahil umiral na naman ang kanyang pagiging isip bata. Hindi matanggap ni Mercedes na humingi ng paumanin ng nobyo niya sa babaeng iyon. Para bang natapakan ng ego ng dalaga dahil iniisip niyang ipinapakita ni Enrique na mali siya sa ginagawa niyang paglapit sa babaeng iyon. Dahil dito, nagsimula na ang maliit na sagutan sa pagitan nilang magkasintahan habang naglalakad sila pa uwi sa tahanan ni Mercedes. Inihahatid muna siya ng binata bago ito uuwi sa kanilang bahay. Padabog na naglalakad si Mercedes at mahaba ang kanyang hakbang.
Nasa unahan siya ni Enrique at walang ibang ginagawa ang dalaga kundi umusal ng mga kataga na kinaiinis ng kanyang nobyo. Pagdating nila sa bahay ng dalaga, doon na sumabog ang matinding inis na kanina pang pinipigilan ni Mercedes. "Siguro tuwang-tuwa ka rin sa babaeng yun, ano?" Singhal nga ng dalaga sa kanyang nobyo pagpasok pa lamang nila sa bahay. Nagulantang tuloy ang ama ni Mercedes na nagpapahinga lamang sa kanilang mahabang upuan. Napatayo nang wala sa oras ang Ginoo dahil sa ingay na nilikha ng kanyang anak. "Ano bang problema mo kay Marcela? Wala namang ginagawa ang babaeng yun sa akin ah. Kung iniisip mong nilalandi niya ako, nagkakamali ka. Lalong hindi ako nagpapalandi sa kanya. Ni hindi ko nga alam kanina na sumusulyap pala siya sa akin eh." Mahabang saad pa ni Enrique. Tila sarado naman ang tenga ni Mercedes. Mistula ring ipinasok niya na lamang ang sinabi ng kanyang nobyo sa kaliwa niyang tenga, ngunit pinalulusot naman sa kabila. Hindi talaga marunong makinig ang babaeng ito sa paliwanag ng kahit na sino dahil ang gusto lamang niya ay siya ang palaging tama. Kahit pa alam ni Mercedes na mali siya, hanggat nag-aalab sa apoy ang kanyang damdamin ay hindi siya aamin ng kanyang pagkakamali. Lalo lamang kasing magagalit ang dalaga sa ganitong bagay. Nagpatuloy ang sagutan ng magkasintahan. Mahinahon lamang ang boses ni Enrique, lalo na't naroon sa gilid at nakikinig sa kanila ang ama ni Mercedes na si Mang Andres. Habang mahinahon ang binata, malakas naman ang boses ng kanyang nobya. Talagang ipinapakita na naman ng dalaga ang ugali niyang kinaiinis ng lahat, maging si Enrique, ngunit iniibig niya kasi ng gusto si Mercedes, kaya kahit napakamaldita ng babae ay hindi niya pa rin ito iniiwan. Maya-maya pa'y biglang sumabat sa sagutan nila si Mang Andres. Habang nag-uurumintado pa rin sa inis ang dalaga. "Ano ang sinabi niyo, Marcela?" Panimula ng Ginoo. "Opo, Mang Andres. Iyong bagong lipat na babae sa lugar natin." Tugon naman ni Enrique. "Iyan ba yung apo ni Juanito?" Muling tanong ng ama ni Mercedes. "Siya nga raw po yun." Saglit na huminto si Mang Andres sa pagsasalita, saka parang nag-iisip ng malalim habang patuloy naman sa pagkunot ang noo ni Mercedes at nagbubunga nga pa paminsan-minsan. Walang ibang ginawa si Enrique kundi pakalmahin ang kanyang nobya. Ayaw rin naman kasi ni Enrique na mag-away sila sa harapan ng ama ng dalaga, bagaman sanay na si Mang Andres sa eksenang ganito dahil kilalang kilala niya ang kanyang anak. Manang-mana ito sa ugali ng kanyang yumaong asawa. Noong dalaga pa rin ang ina ni Mercedes at magkasintahan pa lamang sila ng kanyang ama, ganoon din ang ugali ng yumaong ginang. Lubhang iskandalosang babae at napakaselosa. Kahit sobrang maliit na bagay, hindi pinalalampas sa pinagsesolosan. Kaya ngayon, ganitong-ganito rin na naman ang ugali ni Mercedes. Maya-maya pinapatahimik ang magkasintahan nang muling magsalita si Mang Andres. "Mercedes, anak, mag-iingat ka sa babaeng iyon. Ang mabuti pa huwag mo na siyang pansinin kung sakaling magkita kayong muli. Huwag ka nang lumapit sa babaeng iyon, iha." Seryosong saad ng Ginoo. Kumunot ang noo ng magkasintahan dahil sa himig ng boses ni Mang Andres. Para bang seryosong-seryoso ito sa kanyang sinasabi na tila ba binabalaan niya ang kanyang anak. Tuloy ay hindi naiwasan ng nobyo ng dalaga ang magtanong. "Bakit po, Mang Andres? Anong mayroon sa babaeng yon?" Muli na namang kumunot ang noo ni Mercedes. Minasama niya na naman ang tanong ng kanyang nobyo. Iniisip niyang interesado si Enrique sa babaeng iyon, kaya muli siyang suminghal. Mabuti na lamang at si Mang Andres na ang nagpatahimik sa kanya, kaya napilitan si Mercedes na itikom ang kanyang bibig. "Naririnig ko sa mga balitang kutsero na ang babaeng iyon daw ay may lahing manananggal. Lumipat daw sila rito sa atin dahil tinutugis na sila ng mga tao sa dati nilang tahanan. Hindi ako sigurado kasi hindi ko naman ganoon kakilala ang pamilya ni Marcela. Ngunit mas mabuti na iyong nag-iingat tayo. Kaya ikaw, Mercedes, huwag kang makipag-away sa babaeng yon. Kung sakaling totoo ang sinasabi nilang may lahing manananggal yon, lagot ka, magkakaroon ka pa ng delikadong kaalitan." Mahabang saad ni Mang Andres sa kanyang anak,
ngunit walang ibang itinugon ng dalaga kundi ang mga katagang, "Wala akong pakialam, itay." Nilalamon pa rin siya ng inis. Hindi kasi may tatanggi ni Mercedes na maganda rin si Marcela, kaya talagang pinagseselosan niya nga ito. Saka sa isip din ni Mercedes, hindi siya natatakot kung totoo mang manananggal si Marcela. Sa inis ng dalaga ay naisip pa nga niyang lagyan ng 1 kilong asin at bawang ang kalahating katawan ni Marcela, pagkatapos ay sa kanya ito sisilaban ng apoy. At nang mahulog ang babae sa lupa habang lumilipad nga ito. Bagaman natatakot naman talaga si Mercedes sa ganitong uri ng nilalang, ngunit nilalamon na siya ng kanyang panibugho, kaya hindi na niya ramdam ang takot. Manananggal pala ha, tignan natin. Bulong ng dalaga habang binubuo sa kanyang isipan ang isang maitim na plano laban kay Marcela. Habang nag-uusap si Mang Andres at Enrique tungkol kay Marcela at ang pinagdududahan nilang pinagkakilanlan nito, abala naman ang isipan ni Mercedes sa kanyang balak laban sa naturang babae. Balak niyang lapitan ng kaibigan niyang si Salvacion, isang mangkukulam ng kanilang lugar, upang patikimin ng kaunting paghihirap si Marcela. Ganito madalas ang ginagawa ni Mercedes sa mga babaeng pinagsesilosan niya. Bagaman hindi naman malalang paghihirap ang nais niyang iparanas sa mga ito, ngunit sapat na iyon para takutin ang mga babae upang hindi magsilapit sa kanyang nobyo. Ganito kalala ang problema ni Mercedes sa pagkakaselos niya. Makalipas ang ilang araw, patagong kinuha na ni Mercedes ng litrato si Marcela gamit ang kanyang lumang cellphone. Agad niya itong inilapit sa tindahan ng mga maniniyot, saka nagpagawa ng papel nito o nagpalimbag ng larawan. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Mercedes. Tinungo niya kaagad ang payak na tahanan ng kaibigan niyang si Salvacion. Nasa may bukid pa nakatirik ang bahay nito, ngunit inakyat pa rin ni Mercedes na mag-isa para sa kanyang masamang layunin. Pagkarating doon ay agad na sinimulan ni Mercedes ang diskusyon para sa kanyang sadya. Ipinaliwanag niya kay Salvacion kung ano ang nangyari at kung ano ang pinagmulan ng kanilang kaunting galit laban kay Marcela. Ang buong akala ni Mercedes, agarang sasang-ayon ng kanyang kaibigan sapagkat ni minsan ay hindi naman siya tinanggihan nito, ngunit ang ipakita ni Mercedes ang larawan kay Salvacion ay biglang natahimik ang dalagang mangkukulam. Hindi sukat akalain ni Salvacion na ang Marcela na tinutukoy ni Mercedes ay ang kanyang pinsan na bagong lipat lamang sa kanilang lugar. Akala ni Salvacion na ibang Marcela iyon, ngunit ang pinsan niya pala. "Pasensya na, Mercedes, pero hindi ko magagawa ang nais mo ngayon." Uwi ka ng babaeng mangkukulam na ikinakunot ng noo ni Mercedes. Agad na nagtanong si Mercedes kung ano ang dahilan. Nagdadalawang isip man ay sinabi na lamang ni Salvacion na si Marcela ay pinsan niya at hindi niya kayang hamakin ng kanyang pinsan. Sa umpisa ay nagulat si Mercedes, ngunit agad rin siyang nakabawi. Kinumbinsi niyang muli ang mangkukulam na hindi naman malala ang gagawin nitong pangkukulam dahil tila patikim lang naman upang lubayan nito ang kanyang nobyo. Saka nag-alok na rin ng halagang pera bilang pambayad, ngunit wala pa rin. Talagang ayaw ni Salvacion na saktan si Marcela. Dahil dito'y nagalit na naman si Mercedes. Ito ang kauna-unahan niyang pagkakataon na magalit sa kaibigan niyang mangkukulam. "Wala kang kwentang kaibigan," galit niyang singhal. Ginawa naman ni Salvacion ng lahat upang ipaintindi kay Mercedes na hindi nila maaaring bigyan ng pinsala ang kanilang mga kaanak, ngunit hindi ito pinakinggan ni Mercedes. Sinigawan niya pa si Salvacion at sinasabihan ng masasakit na salita. Naging marahas na naman si Mercedes dahil dito kumulo ang dugo ni Salvacion sa kanya at sumagot na ito sa bawat singhal ng dalaga. Bagyang nagsagutan at nagsigawan ng dalawa hanggang sa pumasok ng silid ang ina ni Salvacion. Sa kanila kinaladkad si Mercedes palabas. Galit na galit ang dalaga sa pagtratong naranasan niya mula sa ina ni Salvacion at maging sa kanya mismo. Matagal na magkaibigan sina Mercedes at Salvacion at ito ang pinakauna nilang pagkakataong nagkaaway silang dalawa. Inaasahan kasi ni Mercedes na mas pipiliin siya ni Salvacion kaysa sa pinsan nitong si Marcela. Bagaman mag-isa lamang si Mercedes na nagtungo sa bahay ng mangkukulam,
ay malakas pa rin ang loob niyang magtapang-tapangan na para bang mayroon siyang kakayahang panlaban sa kanila, gayong isa lang naman siyang ordinaryong tao. Napasinghal na lamang ang dalaga sa kawalan niya ng kakayahan na labanan ng mga ito. Wala namang ibang panlaban si Mercedes sa kanila kundi ang kanya lamang bungangerang bibig na putak ng putak. Talagang kinaladkad siya palabas, kaya nakadagdag iyon sa asar na nararamdaman ng dalaga. Tuloy ay mabibigat ang bawat yapak ng kanyang mga paa nang lisanin niya ang bahay ng mga mangkukulam at bumaba ng bundok. Habang naglalakad si Mercedes sa kalagitnaan ng tahimik na kakahuyan, nakaramdam siya bigla ng kiliti sa kanyang pantog. Naiihi ang dalaga ngunit malayo pa ang kanilang bahay, kaya naisipan niyang magtungo muna sa tagong kakahuyan at doon ay umihi. Dahil nga galit pa si Mercedes, naglalakad siya sa may kakahuyan na para bang nasa kalsada lamang siya. Ni hindi nagbibigay ng respeto ang dalaga sa mga nilalang na naninirahan doon kung mayroon man. Tuloy-tuloy lamang siya sa paglalakad, walang banggitan ng tabi-tabi po hanggang sa makakita siya ng magandang pwesto para umihi. Doon ay nakakunot ang noo niya habang inilalabas ang kanyang ihi, habang sinasakal sa kanyang isipan si Salvacion at ang kanyang ina. Samantalang walang kaalam-alam si Mercedes na kanina pa siya pinapanood ng isang nilalang sa kagubatan. Isang nilalang na hindi niya nakikita at hindi pa nararamdaman sapagkat hindi naman ito nagpaparamdam sa kanya. Ngunit ng mga sandaling iyon, nagsimula nang mag-iba ang guhit ng kapalaran ni Mercedes. Walang ideya ang dalaga na naibigan siya ng isang maitim na nilalang nang dahil din marahil sa kanyang pangit na pag-uugali. Iyong tipo ni Mercedes ang kinahuhumalingan ng naturang nilalang na yon, sapagkat mahilig di umano ito sa mga dalagang may masasamang pag-uugali, ngunit mayroon namang napakagandang muka, kutis at balat at magandang hubog ng katawan. Isang engkanto ang nagkagusto kay Mercedes at walang kaalam-alam ang dalaga na mayroon na itong masamang balak laban sa kanya. Pagkatapos umihi ni Mercedes, tumayo na siya at naglakad muli palabas ng bundok hanggang sa makauwi siya sa kanila. Pagdating niya sa kanilang bahay ay tinanong pa siya ni Mang Andres kung saan siya nanggaling, ngunit ang sabi niya dyan lamang sa tabi-tabi at gumala lamang na mag-isa. Hindi naman kumbinsido si Mang Andres. Hindi niya na lamang kinulit ang anak, lalo na't nahalata niyang wala na naman ito sa mabuting uwisyo. Kinagabihan nun ay nakaramdam na ng kakaiba si Mercedes. Biglang nilagnat ang dalaga kahit hindi naman siya naulanan at hindi rin umulan sa kanila. Kakaibang lagnat ang nararanasan ni Mercedes sapagkat hindi lamang ang ulo ang masakit sa kanya kundi maging ang kanyang buong katawan. Kay lamig ng kanyang katawan at hindi rin ito magkamayaw sa panginginig. Mainit ang gabi ngunit nilalamig ng husto si Mercedes. Sapaw na sapaw ang suot niyang jacket at karsones at dalawang kumot na rin ang nakapulupot sa kanyang katawan habang nakahiga siya, ngunit labis pa rin ang nararamdaman niyang lamig. "Ano bang nangyayari sa iyo, anak? Namumutla ka na oh?" Nag-aalalang tanong ni Mang Andres habang inaalagaan ang dalaga. Dahil sa panginginig ay hindi magawa ni Mercedes na magsalita dahil tiyak na magpuputol-putol lamang ang kanyang boses. Lalo tuloy nag-aalala si Mang Andres dahil dito hanggang sa naisipan ng ama ng dalaga na tawagin si Enrique sa kanilang bahay at papuntahin doon. Agad na inutusan ni Mang Andres ang bunso niyang lalaki para tawagin si Enrique. Malayo-layo pa ang bahay ng binata mula sa kanila kaya mabilis nang lumakad ang kapatid ni Mercedes. Maging ang labi ni Mercedes ay nanginginig na rin nang dahil sa lamig na nararamdaman. Animoy nasa gitna siya ng disyertong nababalot ng yelo o di kaya'y lumalangoy sa pinakamalamig na dagat sa buong mundo. Pinagpapawisan na nga si Mang Andres sa pag-aalala sa kanyang anak kahit na hindi niya naman alam kung paano ito alagaan dahil kakaibang lagnat naman kasi ang kasalukuyang hinaharap ng dalaga. "Ano ba kasing nangyari sa iyong bata ka at nagkakaganyan ka ngayon? Saan ka ba pumunta kanina? Ano bang mga kinain mo? Baka may kinain kang hindi dapat kainin. Naku naman, hindi ko na alam kung anong gagawin ko sa iyo." Bulalas ni Mang Andres. Pagkatapos ay naisipan ng lalaki na kuhanin ang kanilang sirang kaldero. Nilagyan niya ito ng maraming abo
at saka maliit na kahoy. Naisipan ni Mang Andres na gawin ng tuob kay Mercedes kung saan nilalagay ang halaman na bila-bila. Malambot na dahon ng kalabasa, batang niyog at marami pang iba na inihahalo sa panggatong. Sinindihan ito ni Mang Andres at hinintay na dumami ang usok. Sa kanya tinawag si Mercedes na bumangon muna mula sa higaan nito. "Anak, tumayo ka muna. Ilagay mo itong kaldero sa loob ng kumot mo at magpausok ka muna nito." Wika ni Mang Andres sa dahan-dahan niyang inalalayan si Mercedes na makabangon. Ginawa na nga ng dalaga ang sinabi ng kanyang ama. Ilang minutong nanatiling ganoon ang ginagawa niya upang makaramdam ng init. Isa rin iyong paraan ng panggagamot na may kinalaman sa sumpa upang gumaling ang nakararanas nito. Maya-maya pa, dumating na rin si Enrique at naabutan niya ang kanyang nobya sa ganoong sitwasyon. Hindi tuloy magkamayaw sa pag-aalala ang binata, kaya mabilis siyang tumakbo upang lapitan si Mercedes. Kaya lamang, bago pa man siya makalapit sa dalagay, nagulantangan lahat nang biglang sumigaw ng malakas si Mercedes, kasabay ng pagkalas niya mula sa loob ng kumot. Itay, may engkanto po." Takot na bulalas ni Mercedes na wala sa oras ay napatayo at napatakbo papalayo sa kanyang higaan, kasabay ng pag-iwan niya sa kumot dito. Agarang lumapit si Mercedes sa kanyang ama nang hindi niya pala papansin na naroon na si Enrique sa kanyang silid. Nagulat naman ang lahat sa binanggit ni Mercedes, samantalang ang dalaga ay unti-unti nang naiiyak sa hindi malamang dahilan. Marahil ay bunga iyon ang kanyang nakita habang nagpapausok siya sa loob ng kanyang kumot. "Anong sabi mo, anak?" Tarantang tanong ng kanyang ama. Bago pa man makasagot si Mercedes, sumunod nang magtanong si Enrique, kaya napansin na ng dalaga ang presensya ng kanyang nobyo. Agad namang lumapit si Enrique sa tabi ng kanyang nobya. "Mahal, anong nangyayari sa iyo? Saka anong engkanto ang sinasabi mo?" Nag-aalalang tanong ni Enrique sa nobya na kasalukuyan ng umiiyak. Wala namang matinong naisagot si Mercedes kundi ang paulit-ulit niya lamang na pagbanggit ng salitang engkanto. Ikiniit niyang may nakita raw siyang engkanto sa loob ng kumot kanina at lubhang katakot-takot ang itsura nito, ngunit wala ni isang naniwala sa kanya. Maging ang kapatid niyang lalaki ay hindi naniniwala. Sa isip nilang lahat, nilalagdat lamang ng gusto ang babae, kaya kung ano-ano ang nakikita nito. Wala namang tigil sa pag-iyak si Mercedes, hindi lamang dahil sa takot, kundi dahil na rin sa sakit ng kanyang ulo at katawan. Hindi nga kasi ordinaryo ang nararamdaman niyang sakit ngayon. Unang beses niya lamang maranasan ng ganito dahil sa sitwasyon ni Mercedes na hindi muna umuwi si Enrique sa kanila at nanatili na lamang na doon ang binata para alagaan ang kanyang nobya. Pilit niya itong pinapakalma at pinahiga sa kanyang higaan. "Hindi ko alam kung anong nangyayari sa iyo at nagkakasakit ka ng ganito ngayon, mahal. Saka mo na ikwento kung maayos na ang pakiramdam mo." Malambing na wika ni Enrique habang hinihimas-himas ng binata ang noo ng kanyang kasintahan, saka hinahawi ang ilang hibla ng buhok na dumidikit sa pisngi nito. Tumango-tango naman si Mercedes, ngunit hindi pa rin mawala-wala sa isipan ng dalaga ang nakita niya kanina sa loob ng kumot. Nagbigay ito ng matinding kilabot sa kanyang buong sistema. Makalipas ang maraming araw, inaasahan nilang gagaling na si Mercedes mula sa sakit nito. Ngunit kabaliktaran ng kanilang inaasahan ang nangyayari dahil habang lumilipas ang araw, palala naman ang palala ang lagnat ng dalaga. Kaya nagtataka na nga si Mang Andres at Enrique ukol sa bagay na ito. Ang mas ipinagtataka pa nila, lumala rin ang pagbanggit ni Mercedes tungkol sa sinasabi niyang mayroong engkanto. Halos 1 linggo na rin ganito si Mercedes. Walang araw na hindi siya umiiyak dahil madalas niya raw na nakikita ang engkanto. Sa kanyang paghiga, makikita ito ng dalaga minsan na nakatabi sa kanya. Minsan din ay nakaupo sa upuan na nasa gilid ng kanyang higaan. Kapag babangon naman ng dalaga tutungo sa palikuran, naroon naman sa labas ang engkanto at nakamasid lagi sa kanya. Kaya paminsan-minsan ay hindi na lamang niya itinutuloy ang pag-ihi. May isang beses ding tinabihan si Mercedes ng engkantong ito habang kumakain siyang mag-isa sa kanilang kusina.
Kahit saang magtungo ang dalaga'y sinusundan siya ng engkanto. Maging sa pagtulog niya, napapanaginipan niya ito't ikakasal daw sila sa panaginip na yon habang nasa gitna sila ng madilim na kagubatan. Agaran lamang na nagising si Mercedes kaya hindi matuloy-tuloy ang naturang panaginip. Ngunit ikatlong beses niya na itong napapanaginipan. Tuloy natatakot ng matulog ang dalaga. Ibinahagi niya ang lahat ng ito sa kanyang nobyo at ama, ngunit parehong hindi kumbinsido ang dalawang lalaki. "Bakit ba hindi kayo naniniwala sa akin? Nagsasabi ako ng totoo." Singhal nga ni Mercedes habang nag-uusap silang tatlo. Si Enrique ang nahihirapan para sa sitwasyon ng kanyang nobya, samantalang si Mang Andres naman ay mayroon ng duda na nabubuo sa kanyang isipan. "Anak, hindi kaya may kinalaman ng nakaaway mong si Marcela sa nararanasan mo ngayon?" Tanong ni Mang Andres. Hindi sumagot si Mercedes. Nag-iisip lamang ng malalim ang dalaga, kaya si Enrique na ang tumagon sa ama ng dalaga. "Pero mukhang malabo naman po. Sabi nga po ninyo, posibleng manananggal si Marcela. Bagamat hindi pa tayo nakatitiyak dyan. Pero sige po, sabihin na nating manananggal nga ang babaeng iyon. Ano pong kinalaman ng pagiging manananggal niya sa hindi ordinaryong sakit ni Mercedes ngayon? Saka hindi rin naman po siya inatake ng isang manananggal." Mahabang pahayag ng binata na siya rin namang sinang-ayunan ni Mang Andres. "Kung sa bagay, may punto ka nga, iho." Bulalas nga ng lalaki. "Mukhang kailangan na po yata natin bigyan ng pansin ang sinasabi ni Mercedes na nakikita niya. Nakakakita raw siya ng engkanto at lagi siyang sinasamahan nito. Iba na po kasi ang pakiramdam ko, Mang Andres." Saglit ding napaisip si Mang Andres sa mungkahi ni Enrique, samantalang si Mercedes ay nakikinig lamang sa kanila habang tinatamasa ang paghihirap at pagod na nadarama ng kanyang katawan, na tila ba nang gagaling siya sa isang mabigat na trabaho kahit buong araw namang palaging nakahilata lamang ang dalaga. Isang linggong lumipas pero hindi pa rin gumagaling ang kakaibang lagnat ni Mercedes na aatake lamang ng gusto tuwing gabi. Sa umaga kasi, ramdam man ni Mercedes ang lagnat ngunit hindi gaanong kasakit ang kanyang ulo. Ngunit pagsapit ng 6:00 ng gabi, doon na parang binibiyak ang ulo ng dalaga at ang nararamdaman niyang sobrang lamig kaya siya magdamag na nanginginig kahit na mainit pa ang panahon. Dahil dito, nagdesisyon na si Mang Andres na lumapit na sa kanyang kaibigan, ang kaibigang albularyo na si Mang Benito. Maaga silang nagtungo sa bahay ng matandang lalaki na naroon pa sa kabilang baryo ng kanilang lugar. Pagdating doon, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pat agad na sinabi ang kanilang sadya. Gayunpaman, unang kita pa lamang ni Mang Benito sa kalagayan ni Mercedes ay kakaiba na ang kanyang pakiramdam sa dalaga. Hindi nga may paliwanag ni Mang Benito ang nararamdaman niyang kaba, lalo na noong may kakaibang hugis ang nabuo ng patak ng kandila sa isang banal na tubig na inihanda ng matandang albularyo. "Ano po bang nangyayari sa aking anak, Mang Benito?" Agarang tanong naman ng ama ni Mercedes sa albularyo pagkatapos isagawa ng matanda ang isang ritual at kakaibang dasal para sa dalaga. Hindi kaagad nakasagot si Mang Benito. Nakakunot lamang ang kanyang noong ngunit mahalata sa mukha ng matanda na siya ay kinakabahan. Maya-maya pa, nagsalita na ang albularyo ngunit hindi niya muna sinasagot ang tanong ni Mang Andres. "Iha, madalas ka bang nagpupunta sa loob ng tahimik na kagubatan?" Mahinang tanong ng albularyo kay Mercedes. Saglit na nag-isip ang dalaga, ngunit bago pa man siya makasagot ay si Enrique na ang nagsalita, lalo na't napansin ng binata na nanghihina pa rin ang kanyang kasintahan. Alam naman niya ni Enrique ang nangyari kay Mercedes dahil nagkuwento na rin naman sa kanya ang dalaga noong mga nakalipas na araw. "Hindi po siya nagpupunta sa kagubatan ng mag-isa, Mang Benito. Matatakotin din po kasi yan. Pero sabi niya po, noong nakaraan, napadpad siya sa loob ng kagubatan habang naglalakad pa uwi sa kanila. Umihi lang daw po siya noon. Iyon ang huli niyang ginawa bago siya linagnat ng gusto kinagabihan." Mahabang ang pahayag ng binata. Napatango-tango naman si Mang Benito sa kanyang narinig. Ang sumunod na sinabi ng matandang albularyo ang gumulat sa kanilang tatlo. "Naibigan siya ng isang itim na engkanto, iho. Isang engkantong marahas.
Wika nito. Ano? Engkanto? Tanong naman ni Mang Andres. Kung ganun ay totoo nga ang nakikita mo, mahal. Kinakabahang tanong naman ni Enrique. Hindi naman ako nasisiraan ng bait para gumawa ng kwento eh. Naiiyak na sambit pa ni Mercedes sa kaniyakap ng kanyang kasintahan. Agaran nilang tinanong ang albularyo kung ano ang dapat nilang gawin. Nanghingi sila ng mga payo kung paano gumaling si Mercedes at tantanan ng engkantong iyon, subalit wala pang may tulong si Mang Benito. Wika pa ng matandang albularyo, aalamin niya muna ang tungkol sa bagay na iyon. Kapag nalaman niya, siya na raw mismo ang pupunta sa bahay nila Mercedes upang payuhan ang dalaga sa kung ano ang dapat niyang gawin. Umuwing bigo si Mang Andres at Enrique, kaakibat ng takot at pag-aalala nila para kay Mercedes. Samantalang ang dalaga naman ay halos hindi na kumalas sa pagkapit sa braso ng kanyang ama dahil maya't maya na siyang natatakot. Lumipas ang maraming araw, linggo at buwan, wala pa ring solusyon sa karamdaman ni Mercedes. Pumapayat na ang dalaga, ang dating sexy nitong katawan ay malapit nang maging buto-buto. Hindi kasi pinatutulog si Mercedes ng engkantong iyon sapagkat lagi itong nagpaparamdam sa kanya. Kahit pa kasama niyang matulog ang kanyang kapatid na lalaki sa silid. Humihina na rin ang gana ni Mercedes sa pagkain. Wala na siyang ganang kumain dahil dito sobrang laki na ng ibinagsak ng kanyang katawan. Ngunit hindi inaasahan ni Mercedes na bukod sa kanya, unti-unti na rin palang ginagambala si Enrique ng engkantong iyon. Madalas nang napapanaginipan ni Enrique ang engkanto. Sinasabi nito sa kanya na kailangan niya na raw hiwalayan at iwan si Mercedes dahil kung hindi ay sisirain ng engkanto ang buhay ng binatang ito. Sa umpisa ay hindi natatakot si Enrique dahil panaginip lang naman iyon. Isang masamang panaginip na kung tawagin ay bangungot. Kaya lamang biglang nagbago ang paninindigan ni Enrique nang magpakita na sa kanya ang engkanto at pinagbabantaan pa rin siya nito. Mayroong kapatid na babae si Enrique at sinasabi ng engkanto na kung hindi niya raw iiwan si Mercedes, kukunin ng engkantong ito ang kapatid na babae ng binata at habang buhay nang makukulong ang kaluluwa ng babae sa mundo ng mga engkanto. Tuloy ay hindi magkamayaw si Enrique sa kanyang pagkalito. Kailangan niyang mamili sa pagitan ng kanyang kapatid at nobya. Lalong nasindak si Enrique ng isang araw ay biglang nawala ang kanyang kapatid at nang magbalik ito'y labis nang namumutla ngunit walang naaalala kung ano ang nangyari sa kanya. Pagkatapos nun napanaginipan ni Enrique na patikim lamang daw iyon ng engkanto sa kanyang kapatid na babae. Sa susunod ay kung hindi pa niya iiwan ang kanyang nobya, tuluyan na umanong hindi makakabalik sa mundong ito ang kapatid niyang babae. Nang dahil dito'y nagdesisyon na si Enrique. Sobrang sakit para man sa binata, ngunit kailangan niyang iwanan si Mercedes. Nang hindi sasabihin sa dalaga ang tunay na dahilan. Kaya isang araw, nagulat na lamang si Mercedes sa mga sinasabi ni Enrique sa kanya. Hindi makapaniwala ang dalaga sa kanyang narinig mula sa bibig ng nobyo. Pasensya na Mercedes, pero napagod na ako. Noon pa man sawa na talaga ako sa ugali mo, pero tinitiis lang kita. Ngayon, ilang buwan ka nang nakaratay dyan sa higaan mo nang hindi man lamang magamot-gamot yung karamdaman mo. Pasensya na talaga. Ayaw ko nang madami sa ganyang usapin. Maghiwalay na tayo ng landas. Mahabang payag pa ni Enrique na nagpaguho sa mundo ng dalaga. Sabihin mong hindi yan totoo, Enrique. Naiiyak na sambit na lamang ni Mercedes. Napakasakit para kay Enrique nang makita niya ang unang butil ng luhang pumatak mula sa mga mata ni Mercedes pagkatapos niyang makipaghiwalay sa nobya. Parang nais gumalaw ng katawan ng binata para yakapin ang dalaga. Gayunpaman, pilit na pinigilan ni Enrique ang kanyang sarili. Hindi na pinatagal pa ng binata ang usapan nila dahil baka mamaya hindi siya makapagpigil at mayakap niya ang babae. Tiyak na hindi matutuloy ang hiwalayan nila at kung mangyayari yon, ang kapatid naman na babae ni Enrique na si Eloisa ang mapapahamak. Dahil dito, mabilis na nilinaw ni Enrique ang kanyang pakikipaghiwalay. Bago pa man mabanggit ng dalaga ang lahat,
ng mga bagay na tumatakbo sa kanyang isipan ng mga oras na yon ay nagpaalam na si Enrique. Umalis na rin siya pagkatapos at hindi na alam ni Mercedes kung saan nagtungo ang binata. Labis na umiiyak si Mercedes pagkaalis ni Enrique. Nagulantang tuloy si Mang Andres nang marinig niyang humahagulgol ang kanyang anak, kaya mabilis niya itong nilapitan sa silid ng dalaga. Pagkatapos malaman ni Mang Andres ang nangyari, bagya rin siyang nagalit kay Enrique, ngunit isinantabi niya muna ito para damayan ang luhaan niyang anak. Walang masidlan ng sakit na nararamdaman ni Mercedes. Ramdam ng dalaga ang lalong panghihina ng kanyang katawan dahil sa biglaang hiwalayan na yon. Gayunpaman, ilang araw pa lamang ang lumilipas magmula noong naghiwalay sila Enrique, ay may naririnig ng balita si Mercedes na dikit na naman daw ng dikit si Marcela sa binatang ito. Ang malala pa roon ay narinig ni Mercedes na noong nakaraang araw daw ay may nakakita kina Marcela at Enrique na sabay na naliligo sa ilog at wala silang ibang kasama kundi silang dalawa lamang. Dahil sa balitang ito, tila hindi naramdaman ni Mercedes ang panghihina ng kanyang katawan. Napalitan ito ng galit at ito ang pansamantalang nagbibigay sa kanya ng lakas para sugurin ang tahanan ni Marcela. Pagkatapos ipagtanong-tanong sa mga tao kung saan ito naroroon, galit na galit si Mercedes nang umalis siya sa kanilang bahay. Sa kasamaang palad ay hindi nabantayan ni Mang Andres ang kanyang anak dahil abala ito sa paglalaba roon sa kanilang likod bahay. Kaya hindi na nakita ng lalaki na umalis si Mercedes at nagtungo sa bahay ni Marcela. Pagkarating doon, agad na nagwawala ang dalaga. "Hoy babaeng malandi, lumabas ka rito at harapin mo ko!" Galit na sigaw ni Mercedes. Tuloy ay nagsipaglabasan sa kanilang bahay ang mga kapitbahay ni Marcela upang mapanood kung ano ang nangyayari sa labas. Ilang minuto rin ang lumipas, lumabas na rin si Marcela. "Ikaw pala, Mercedes, anong ginagawa mo rito?" Tanong ng babae saka ngumisi sa kanyang kausap. Ang ngising ang iyon ang lalong nagpainit sa ulo ni Mercedes. Para bang gustong-gusto niyang sakmalin si Marcela, lalo na't mababa ka sa mukha ng babae ngayon ang pang-aasar. Tunay naman talagang inaakit ni Marcela si Enrique sapagkat unang tingin niya pa lamang sa binata ay natipuan niya na ito. Walang pakialam si Marcela kahit mayroong nobya ang natitipuan niya, kaya mayroon ding batayan ang pinagmumula ng galit ni Mercedes sa kanya. Maya-maya pa nang makababa si Marcela sa kanilang bahay ay siya namang paglabas ng dating kaibigan ni Mercedes namang kukulam na si Salvacion. Lalo tuloy nagalit ang dalaga sa iniisip niyang nagkampihan na nga ang dalawa. Dahil dito, puno ng galit na sinugod ni Mercedes si Marcela sa kaagarang binunot ang mahaba at may pagkakulot na buhok ng babae. Nagulat naman si Marcela sa hakbang na iyon ni Mercedes, ngunit agad siyang nakabawit saka sinabunutan din ang dalagang mayroong pangsakit. Habang nagsasabunutan sila, panay naman ang awat ng mga tao sa kanilang ngunit walang sino man ang nakapigil sa dalawang babaeng ito, lalo na't pareho silang galit na galit. Sa bunot at sampalan ng kanilang ginagawa na sinasabayan din ng sipa at tadyak maging ng mga hampas. Kahit anong uri ng atake ang ginamit nila hanggang sa masaktan lamang ang isa't isa. "Kakalbuhin kitang higad ka!" Galit na sigaw ni Mercedes habang sinasabunutan ng kanyang katunggali. "Pagsisisihan mo itong ginagawa mo, Mercedes!" Galit na galit ding singhal naman ni Marcela. Wala talagang nakalapit sa kanila dahil lalong nagiging maraas ang dalawa na kung sino man ang lalapit ay tiyak na masasaktan dahil sa pagpupumiglas nila. Lalo pang nagalit si Mercedes nang kutsain ni Marcela ang pangangayayat ng kanyang katawan. Sinabi ni Marcela na kaya raw siya iniwan ni Enrique ay dahil sobrang payat niya at hindi na daw magandang tignan. Parang nag-aapoy tuloy ang mga mata ni Mercedes dahil dito, bagaman may sakit pa siya, sapat pa rin ang lakas niya para sikmuraan ang kanyang kaaway at duraan ito sa muka. Dahil dito'y galit na sumigaw si Marcela. Sa katunayan ay namumula na ang kanyang mga mata dahil sa galit sanhin ng pagdura na iyon ni Mercedes sa kanya na humahalakak ng tawa pagkatapos gawin iyon. Samantala, habang painit ang labanan ng dalawang babae,
ay tahimik lamang na nanonood si Salvacion sa kanila. May ngising nakaguhit sa labi ng dalagang mangkukulam at tila ba natutuwa siya sa kanyang pinapanood na away. Sa isipan ni Salvacion, magiging higit na kapanapanabik ang mga pangyayari sa buhay ni Mercedes nang dahil sa kaguluhang ginawa ng dalaga. Alam na alam ni Salvacion kung ano ang susunod na mangyayari pagkatapos ng panunugod ni Mercedes sa kanila. "Mali ka ng kinalaban mo, Mercedes," bulong ni Salvacion saka walang pasabing umalis sa pinangyarihan ng gulo. Pagkatapos ng kaguluhang iyon, umuwi si Mercedes na punong-puno ng sugat at galos ang kanyang katawan. Sobrang gulo rin ang kanyang buhok at napupunit ang ilang bahagi ng kanyang damit. Kung titingnan si Mercedes ay para siyang inatake ng maraming asong gala o mga asong baliw dahil sa sama ng kanyang itsura. "Mahabangin langit, anong nangyari sa iyo, Mercedes? Saan ka ba nanggaling at bigla ka na lamang nawala rito? Sus Mariosep kang bata ka." Bungad nga ni Mang Andres sa kanyang anak. Magkahalong galit at pag-aalala ang emosyon na mababakas mula sa mga mata ni Mang Andres. Hindi malaman ng lalaki kung uunahin niya bang magalit kay Mercedes dahil umalis ito nang hindi nagpapaalam o mag-alala para sa ayos nitong parang nanggaling sa matinding gera. Umiiyak namang sumagot si Mercedes sa tanong ng kanyang ama, ngunit ang mga luha niya hindi dulot ng luha ng pagiging talunan sapagkat ang luhang iyon ay punong-puno ng galit laban kay Marcela na pareho ding galit na galit sa kanya. Wala nang nagawa pa si Mang Andres nang sinabi ni Mercedes na lumusob siya sa kampo ni Marcela dahil wala na rin namang magagawa pa ang kanyang ama para pigilan ito sapagkat nangyari na. Tinulungan na lamang ni Mang Andres ang kanyang anak na ayusin ang sarili nito. Kinagabihan, maagang nakatulog si Mang Andres dahil sa pagod niya sa maghapong trabaho. Sobrang dami kasi ng nilabang damit ng lalaki. Pang isang linggong damit na iyon ni Mercedes at ng kapatid nito. Idagdag pang paghahanap ng panggatong at pagsisibak ng kahoy, paglilinis sa buong bahay, pag-igib ng tubig mula sa malayong batis. Tuloy ay pagod na pagod si Mang Andres nang lumipas ang buong araw na yon, kaya maaga siyang nakatulog sa sarili nitong silid. Katabi naman ni Mang Andres ang kanyang anak na lalaki. Samantala, pilit namang sinusubukan ni Mercedes ang makatulog, ngunit hindi niya magawa nang biglang tumayo ang kanyang mga balahibo sa katawan. Kasabay ng pagtayo ng mga ito ay ang paglakas ng hampas ng hangin sa kanyang mga pisngi. Napaiktad pa si Mercedes nang mapatumba ang picture frame na nakalabag sa kanyang maliit na mesa sa gilid ng higaan. Agarang napatayo si Mercedes para dapitan ito at muling patayuin. Nang makita ng dalaga ang larawan nila ni Enrique, agad niya itong tinitigan. Pagkatapos ay wala sa sarili siyang napangiti ng peke, kasabay ng pagtulo ng isang butil ng luha sa kanyang pisngi. Napahima si Mercedes sa larawan na iyon at ilang segundo niya itong tinitigan. Nang muling ilapag ni Mercedes ang frame ng larawan, napaiktad ang dalaga sa gulat nang makita niya mula sa refleksyon ng maliit na salamin sa gilid ang isang maitim na figura ng tao. Nasa gilid lamang kasi ng picture frame ang salamin ni Mercedes, kaya agarang nahagip ng kanyang mga mata ang nilalang na iyon. Agad na napasinghal ng saglit ang dalaga dahil sa kanyang mga nakita. Naroon na namang muli ang engkanto, kaya sobrang bilis na naman ang pintig ng kanyang puso nang dahil sa takot na nararamdaman niya. Hindi malaman ni Mercedes kung ano ang kanyang gagawin ng mga sandaling iyon. Gustong-gusto niyang sumigaw at manghingi ng tulong sa kanyang ama, ngunit sa kasamaang palad ay tila hindi makagalaw si Mercedes nang matitigan niya ang nakakapangilabot na mata ng engkanto. Purong itim ito at hindi makikita ang kanyang kabuoang muka dahil napapalibutan lamang ito ng itim. Unti-unting humahakbang ang engkanto papalapit sa kanya, kaya naiiyak na si Mercedes dahil hindi pa rin siya makakilos. Tumutulo na lamang ang luha sa kanyang mga mata dahil sa takot, ngunit hindi niya magawang sumigaw o kahit ibuka man lamang ang kanyang bibig. Tila ba kinukontrol siya ng engkanto, ngunit wala nang masikakatakot pa sa nararamdaman ng dalaga sa mga sandaling iyon nang unti-unting gumagalaw ang kanyang paa papunta sa kanyang higaan.
Hindi kontrolado ni Mercedes ang kilos na ito hanggang sa natagpuan na lamang ng dalagang sariling nakahiga na. Gustuhin mang sumigaw ni Mercedes pero hindi niya rin magawa. Maging ang pumikit ay hindi niya kayang gawin. Nang maisip ni Mercedes ang posibilidad na gagawin ng engkanto sa kanya, isang bagay ang pumasok sa kanyang isipan, ang pagtawag sa Panginoon. Sinikap ng gusto ni Mercedes na mabanggit ang salitang Lord hanggang sa wakas ay tagumpay niya ring nagawa ito. Pagkatapos doon ay agaran ng nakakilo si Mercedes kaya automatiko siyang napasigaw ng sobrang lakas, saka tinawag ang ama niya sa kabilang silid. Dahil dito'y napabalikwas na lamang ng bangon si Mang Andres kasama ang kapatid ng babae, saka sila kumaripas ng takbo papasok sa silid ng dalaga. Doon ay walang humpay ang pag-iyak ni Mercedes na halos hindi na siya makahinga ng maayos dahil sa kakaiyak niya sa sobrang takot nito. Nawala na rin sa kanyang paningin ang engkantong iyon pagkatapos niyang banggitin ng Panginoon. Ngunit hindi lang doon natatapos ang lahat dahil ilang minuto pagkatapos nun ay nakarinig sila ng tunog ng tiktik sa bubong ng kanilang bahay. Ibig sabihin, mayroong aswang o manananggalang paparating sa kanila. Lalo tuloy natakot at umiyak si Mercedes habang yakap-yakap siya ng kanyang ama at nakababatang kapatid na lalaki. Hindi nagtagal, nakarinig sila ng isang pagaspas ng pakpak. Doon din ay agad na napagtanto ni Mang Andres na maaaring mayroong manananggal sa labas ng kanilang bahay. Dahil dito, lumabas muna ang lalaki na dala ang kanyang buntot pagi sa kahilalap ang tunog ng kinaroroonan ng pagaspas. Hindi nga nagkamali si Mang Andres, isang manananggal ang kanyang nakita. "Lumayo ka rito! Layo!" Matapang na sigaw ni Mang Andres, sakay winasiwas ang hawak niyang buntot pagi. Mabuti at agad na nasindakan nila lang na iyon bago pa man tuluyang matakot si Mang Andres dito. Bumalik na ang lalaki sa silid saka pinainom ng tubig ang kanyang anak na tila ba ayaw tantanan ng masamang nilalang at elemento sa paligid. Nang dahil sa pangyayaring ito, hindi na lamang natulog si Mang Andres dahil pinili niyang bantayan si Mercedes. Habang pinipilit naman ng dalaga na siya'y makatulog, tinatabihan na rin siya ng kanyang kapatid na lalaki. Kinaumagahan, maagang nagising si Mang Andres, maging ang batang lalaki, ngunit si Mercedes ay himbing na himbing pa rin sa pagkakatulog. Hindi kasi nakatulog ng maayos ang dalaga dahil palagi siyang nagigising dahil sa takot sa kanyang puso. Mahirap din namang matulog ng mahimbing kung nilalamo na ng takot ang buong sistema at iyan ang hinaharap na pagdurusa ni Mercedes. Mayat maya siyang napapasigaw habang tulog dahil sa kung ano-ano na lamang ang kanyang napapanaginipan. Awang-awa na tuloy si Mang Andres sa kanyang nag-iisang anak na dalaga. 6:00 ng umaga, tumahol ang alagang aso ng kapitbahay nila Mang Andres. Mayroon kasing lalaking dumaan sa bahay nila na dumiretso naman sa bahay ng dalaga. Nang makita ni Mang Andres kung sino ang nasa labas, agad na nanlaki ang kanyang mga mata. Naroon ang kaibigan niyang matandang albularyo. Pagkakita pa lamang ni Mang Andres sa albularyo, idunaan na siya ng kabat pananabik na baka mayroon na itong dalang balita kung paano mapagaling ang kanyang anak. "Naku Mang Benito, masaya po akong makita kayo ngayon." Tarantang ang bunga ni Mang Andres sa matanda, saka ito pinatuloy sa kanilang bahay. Agad na pinaupo ni Mang Andres sa kanilang pinakamagandang silya ang kanyang bisita. Pagkatapos inilok niya muna ito ng agahan, ngunit tumanggi ito at agarang hinanap si Mercedes. Agad namang inutusan ni Mang Andres ang kanyang anak na lalaki na gisingin ng dalaga. Hindi pa sana babangon si Mercedes sapagkat masakit pa ang kanyang ulo dahil sa kakulangan ng tulog. Ngunit nang sinabi ng bata na naroon sa sala ang albularyong si Mang Benito at naghihintay sa kanya, ay napilitan na lamang na bumangon ng dalaga sa kadahan-dahang lumabas ng kanyang silid. Wala siyang pakialam sa kanyang itsura kahit nagkandabuhol-buhol pa ang kanyang buhok at magulo ang damit. Makalipas ang ilang minuto, naroon si Mercedes at nakaupo sa harapan ni Mang Benito, kung saan nasa gitna naman siya ng kanyang ama at kapatid. Binati muna nila ang isa't isa ng isang magandang umaga bago nagsimula ng importante nilang diskusyon sa mga sandaling iyon. Natiyak na walang iba kundi ang patungkol sa engkantong nagkakagusto sa dalagang si Mercedes.
Kumusta ka nitong mga nakaraan, iha? Panimulang tanong ni Mang Benito sa dalaga. Agad naman itong sinagot ni Mercedes. Hiniling ni Mang Benito na isalaysay sa kanya ang mga nangyayari nitong nakaraan, kaya ginawa naman nga ito ng dalaga. Ikinuwento ni Mercedes ang mga pangyayari na may kinalaman sa engkantong iyon, ngunit walang binanggit ang dalaga ukol sa ginawa niyang panunugod kay Marcela sapagkat wala naman itong kinalaman sa engkanto. Napatango-tango naman si Mang Benito pagkatapos marinig ang kwento ni Mercedes. Napansin ng matandang albularyo na lumalala ang mga pangyayari. Bukod pa rito, mayroon ding kakaibang napansin si Mang Benito sa mga kwento ng dalaga sa kanya. Ang sinasabi nitong panaginip, malalim na nag-iisip si Mang Benito hanggang sa mayroon siyang napagtanto. Iha, mayroon ka bang nakaaway? Tanong ng matanda na ikinagulat ni Mercedes. Ayaw sanang aminin ng dalaga, ngunit tumango na lamang siya. Napatitig sa kanya si Mang Benito saka muling nag-uwika. Mercedes, iha, hindi lang engkanto ang iyong problema. Po, anong ibig niyong sabihin? Takang tanong ni Mercedes, maging ang ama at kapatid ng dalaga ay napakunot na rin ang kanilang noo sa sinasabi ng matandang albularyo. Hindi engkanto ang salarin sa sinasabi mong masamang panaginip, kaya hindi ka nakatutulog na maayos sa loob ng maraming gabi. Mercedes, kinukulam ka. Maaaring may kinalaman sa pangkukulam na iyan ang iyong nakaaway. Kung sino man yon, gabi-gabi kanyang ipinapakulam ng sa gayon ay mapanaginipan mo ang mga bagay na yon. Inalam din ng mangkukulam kung ano ang iyong kasalukuyang problema at natuklasan niya ang tungkol sa engkantong nagkakagusto sa iyo. Kaya iyon ang ginagamit niya laban sa iyo gabi-gabi upang hindi ka mapayapa. Mahabang pahayag ni Mang Benito. Hindi makapaniwala si Mercedes sa kanyang narinig. Hindi niya sukat akalain kinukulam na pala siya nang wala siyang kamalay-malay. Labis ding nagulat ang ama at kapatid ng dalaga. Saka napagtanto ni Mercedes ang tungkol kila Marcela at Salvacion. Malakas ang kutob ng dalaga na nagkampiyan ng dalawang babae na yon. Duda ni Mercedes, hiniling ni Marcela sa kanyang mangkukulam na pinsan na si Salvacion. Natamaan ang dalaga ng isang pangkukulam gabi-gabi. Bagaman hindi ito gaanong kalakas katulad ng paglobo ng balat, paglabas ng mga kung ano-ano sa katawan, pagdumi ng insekto, pagsusuka nito, at marami pang ibang malalakas na kulam. Ngunit sapat na rin ang ginagawang iyon ni Salvacion upang gabi-gabing hindi matahimik si Mercedes sapagkat bangungot ang tirada ng pangkukulam sa kaniya. Sapat na nga ito para pabagsakin ang timbang ng katawan ng dalaga, kaya nga halata ang pagkapayat ng kanyang katawan. Pagkatapos ng natuklasan ni Mang Benito, agad na niyang sinabi kay Mercedes ang mga solusyon na maaaring makatulong sa kanyang problema. Una, sa engkantong nagkakagusto sa kanya. Ang sabi ni Mang Benito, sa susunod na araw ng Biyernes, alas 12 ng gabi, ay magtungo dapat si Mercedes sa kakahuyan kung saan siya umihi ng naging dahilan ng pagkakita sa kanya ng engkanto. Dapat magdala si Mercedes ng 6 na inahing manok at 6 ding itlog at ialay niya ito sa pwesto kung saan siya umihi. Ngunit hindi lamang dun magtatapos ang panggagambala ng engkanto sa kanya, sapagkat sa lalong madaling panahon ay kinakailangan niyang magpakasal at makipagtalik sa lalaking iniibig. Gawin mo ang lahat ng ito, iha. Saka ka pa lamang makakalaya mula sa kamay ng engkantong yon kung masunod mo ang lahat ng ito. Araw ng Biyernes din dapat ang iyong pagpapakasal at kinagabihan din ay kailangan niyong magtalik. Ito'y dahil tinitigilan lamang ng mga engkanto ang babaeng napupusuan nila kung naikasal na ito at hindi na berhen. Subalit kung hindi naman ikinasal at nakipagtalik lang ng diretsyo, lalo kang hindi titigilan ng nilalang na yon. Pagpapaliwanag pa ng matandang albularyo. Napatango-tango na lamang na wala sa oras si Mang Andres, samantalang si Mercedes ay nag-aalala na ng gusto nang maalala niyang hiwalay na sila ng lalaking kanyang iniibig. Bukod pa rito, sinabi rin ni Mang Benito ang tungkol sa solusyon ng kulam. Kinailangan lamang daw muna ni Mercedes na kausapin ang kanyang kaaway at pakiusapang itigil na ang pangkukulam sa kanya. Kailangan ni Mercedes ang magpakumbaba
alang-alang sa ikatatahimik ng kanyang buhay. Nagdadalawang isip si Mercedes na gawin ito sapagkat nagagalit pa rin siya kay Marcela, ngunit ikinonsidera naman ng dalaga ang bagay na ito. Umuwi na si Mang Benito sa kanilang bahay. Agad namang nag-usap sina Mercedes at Mang Andres tungkol sa mga sinabi ng matandang albularyo. Napapansin kasi ni Mang Andres na mayroong pagdadalawang isip si Mercedes na kausapin si Marcela at ibaba ang kanyang yabang, kaya agad siyang pinayuhan ng kanyang ama. Sasamahan daw niya si Mercedes na kausapin si Marcela ukol dito. Sa huli ay pumayag na lamang ang dalaga na lumapit at humingi ng tawad sa kanyang kaaway, nang sa gayon ay magkabati na rin sila. Umaasa na lamang ang mag-ama na kaya nilang kumbinsihin ang babaeng manananggal na iyon maging ang pinsan nitong mangkukulam upang matapos na ang gabi-gabing bangungot na nararanasan ni Mercedes. Kaya lamang ay mayroon pa rin silang problema. Bagsak ang balikat ni Mercedes nang banggitin ni Mang Andres ang dating nobyo ng dalaga na siya pa rin nilalaman ng kanyang puso. Bagamat hinihimok ng gusto ni Mang Andres na kausapin ni Mercedes si Enrique, naroon pa rin ang pag-aalangan ng dalaga. Nang mapansin itong muli ni Mang Andres, hindi na siya nagsalita pa. Bagkus ay nagulat na lamang si Mercedes nang tumayo ang kanyang ama, saka siya inayang lumabas ng bahay. Nang tinanong ni Mercedes kung saan sila pupunta, direkta namang tumugon ng lalaki. Pupuntahan daw nila si Enrique sa kanilang bahay. Nang mga sandaling iyon mismo upang ipaalam sa binata ang sitwasyon ni Mercedes. Matibay ang paniniwala ni Mang Andres na iniibig pa rin ni Enrique ang kanyang anak na babae at naniniwala siyang hindi pa ihintulutan ng binata na mapahamak si Mercedes. Kaya lamang, hindi pa rin tumatayo ang dalaga dahil sa matinding pag-aalangan. Sige iha, hayaan mo ang kinin ka ng engkantong iyon habang buhay at nang habang buhay ka ring magdusa. Uwi ka pa ni Mang Andres. Dahil dito, wala nang nagawa pa si Mercedes kundi ang pumayag na lamang. Lumakad na nga sila patungo sa bahay ni Enrique kasama ang kapatid na lalaki ni Mercedes. Hindi muna sila nag-agahan dahil hindi na makapaghintay si Mang Andres na kausapin ng binata. Tuloy ay parang batang nag-aayos si Mercedes ng kanyang sarili habang naglalakad sila. Inayos niya ang kanyang magulong damit at sinuklay na rin ang kanyang buhok gamit lamang ang kanyang mga daliri. Makalipas ang mahabang paglalakad, nakarating na nga sila sa bahay ni Enrique. Nagulat pa ang mga magulang at kapatid ng binata nang makita ang dating kasintahan nito na kasama pa ang ama at nakababatang kapatid. Maayos pa rin naman ang pakikitungo ng pamilya ni Enrique sa pamilya ni Mercedes. Pagpasok ni Mercedes, Mang Andres at ang kapatid niya sa bahay agad silang pinagsilbihan ng ina ni Enrique, maging ng kanyang kapatid na babae na si Eloisa. Alam na alam ni Eloisa ang tunay na dahilan ng kanyang kuya kung bakit ito nakipaghiwalay kay Mercedes, kaya hanggang ngayon ay awang-awa pa rin si Eloisa sa sitwasyon ng dalawa. Alam ng dalagang ito na nagmamahalan ng totoo sina Enrique at Mercedes, ngunit naghiwalay lamang ng dahil sa engkantong iyon. Maya-maya pa'y tinanong agad ni Mang Andres kung nasaan si Enrique, samantalang si Mercedes ay tahimik lamang na nakayuko habang kinakabahan ng gusto sa muli nilang pagkikita ng dating nobyo. Nasa batis pa raw si Enrique at nag-iigib ng tubig, kaya hinintay muna nila ito ng ilang minuto. Hindi nagtagal ay nakabalik na rin si Enrique sa kanila. Gulat na gulat ang binata nang makita sa loob ang kanyang dating kasintahan, kaya nabitiwan niya tuloy ang kanyang daladalang galon ng tubig. Mabuti na lamang at nasa loob na rin siya ng bahay, kaya sinalubong na muna ng ama ni Enrique ang dala niyang galon ng tubig saka ito inilagay sa kusina. Makalipas ang ilang minuto, natagpuan na lamang ni Mercedes si Enrique na nakaupo na sa kanyang harapan. Nang tignan ito ng dalagay nakatingin din si Enrique sa kanya, kaya agarang napaiwas ng tingin si Mercedes. Ganoon din ang binata. Nakita naman ni Eloisa ang kilos nilang iyon at hindi malaman ng babae kung kikiligin ba siya o maaawa para sa kanila. Doon ay nagtanong na si Enrique kung ano ang sadya ng kanilang pagdalaw. Hindi nagsasalita si Mercedes dahil sa worry niya may iyak lamang siya. Saka labis ding kinakabahan ng dalaga na baka hindi pumayag si Enrique sa nais nilang hilingin dito,
Lalo na't hindi biro ang usaping pagpapakasal, lalong-lalo na kung walang nakahandang sapat na halaga ng pera. Hindi rin naman kasi alam ni Mercedes ang tungkol sa pagbabanta ng engkanto kay Enrique na may kinalaman sa kapatid niyang si Eloisa. Kung alam ito ni Mercedes, sigurado hindi na talaga sila nagpunta pa sa bahay ng binata dahil ayaw niyang mahirapan si Enrique na mamili sa pagitan nila ni Eloisa. Nobya lang naman si Mercedes samantalang si Eloisa ay kapatid. Ano? Natitiyak niyo po bang ganun na nga ang dapat nating gawin? Biglang tanong naman ni Enrique. Hindi na pala namalaya ni Mercedes na nasabi na ni Mang Andres ang sadya nila dahil masyadong malalim ang pag-iisip ng dalaga. Kung ganun, maaari ko ring iligtas ang kapatid kong si Eloisa kung magpapakasal na sila ng kanyang nobyo at magtatalik pagkatapos. Dagdag pang wika ng binata. Nagulat si Mercedes at ang kanyang pamilya sa sinabi ni Enrique. Doon lamang nila nalaman ang tunay na dahilan kung bakit nakipag-iwalay si Enrique kay Mercedes. Ang buong akala talaga ng dalaga, totoo yung binatiwang salita sa kanya ng binata dahil bilang rason sa kanyang pakikipaghiwalay. Ngunit hindi pala totoo yon dahil may malalim na dahilan at iyon na nga ang ibinunyag ni Enrique. Labis na natuwa ang puso ni Mercedes nang pumayag si Enrique sa kanilang kahilingan. Sabi pa ng binata, oras na marahil para protektahan niya rin ang kanyang minamahal. Nauwi sa mahigpit na yakapan at iyakan sina Mercedes at Enrique. Nang mga sandaling iyon ay nagkabalikan na silang dalawa. Pagkatapos nun, agad na nilang ginawa ang sinabi ng albularyo tungkol sa pag-aalay ng mga manok at itlog, maging ang kay Eloisa. Mabuti na lamang at parehong mayroong ipon sina Enrique at ang nobyo ng kanyang kapatid na babae. Kaya binalak nilang gawin ang isang double wedding sa araw ng Biyernes. Naging matagumpay ang kanilang ginawang aksyon sapagkat naramdaman ni Mercedes at Eloisa ang biglaang paggaan ng kanilang pakiramdam, lalong-lalo na talaga si Mercedes. Nakalaya na rin sila sa wakas mula sa marahas na kamay ng engkantong itim na iyon. Isa na lamang ang susunod nilang hakbang ang kausapin sina Marcela at Salvacion at makipagbati sa mga ito. Sinabi na rin ni Enrique na iyong tungkol sa ilog. Si Marcela umano ang unang lumapit sa kanya, ngunit agad rin namang umalis ng pinakausapan ng lalaki na lumayo ito. Hindi naman ganoon kakapal ang mukha ni Marcela para ipagsiksikan ng kanyang sarili kay Enrique na mayroong minamahal. Sa katunayan, matagal nang nilubayan ni Marcela si Enrique. Dahil dito, hindi na sila nahihirapan pang pakiusapan si Marcela. Ito lang naman ang hinihintay ng babae, ang paghingi ni Mercedes ng kapatawaran sa kanya. Humingi na rin si Mercedes ng kapatawaran sa dati niyang kaibigang si Salvacion. Kaya sa uli tinapos na ng dalagang mangkukulam ang kanyang orasyon. Bagamat hindi na sila naging magkaibigang muli dahil sa pangyayaring iyon, natapos na rin naman ang kanilang alitan at nagkapatawaran na. Maging si Marcela ay inaamin din ang kanyang pagkakamali. Dahil dito'y umuwi na may magaan na pakiramdam si Mercedes. Tapos na ang paghihirap ng kanyang buhay. Makalipas ang ilang taon, nagkaroon na ng panganay na anak sina Mercedes at Enrique. Sa sumunod rin na taon ay nasundan na naman ito ng isa pa. Magmula noon ay masayang nabuhay ang mag-asawa na punong-puno ng pagmamahal, pag-aalaga at pag-aaruga para sa bawat isa. Sa kwentong ito ni Mercedes, makikita natin ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa kanya. Una, para sa kababaihan, iwasan ang pagiging eskandalosa, matutong kontrolin ang sarili at huwag magpapatalo sa nararamdamang panibugho. Normal lang naman ang makaramdam ng selos, lalo na't nagmamahal ka, ngunit kailangan na marunong ang bawat isa kung paano ito ipahayag. Sa kasintahan man o pinagseselosan nang hindi naghahanap ng gulo, dito kasi nagsimula ang kalbaryo ng buhay ni Mercedes. Nang dahil sa pagiging selos at eskandalosa niya, nakahanap siya ng isang kaaway na manananggal na may pinsang mangkukulam. At dito rin siya nakita ng engkanto. Kung naging mahinahon lamang sana si Mercedes, ay hindi mangyayari sa kanya ang lahat ng iyon. Mabuti na lamang at marunong din magpatawad ang kanyang naging kaaway. Dahil kung hindi ay tiyak na sa simenteryo ang kababagsakan niya. Bukod pa rito ay maging mapagkumbaba sa lahat ng mga pagkakataon. Walang imposibleng hatid ang yabang at tapang kundi kapahamakan.
Ang taong mapagkumbaba'y pinagpapala, samantalang ang nagmamataas naman ay napapahamak. Ang pagpapakumbaba ni Mercedes sa pamamagitan ng paghingi ng tawad sa kanyang mortal na kaaway ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan at kalayaan sa buhay. Kung pinili ni Mercedes na ituloy ang alitan nila ni Marcela, posibleng daranasin niya ang malalang uri ng pangkukulam na siyang ikakasawi ng kanyang buhay bandang huli. Kaya naging maayos na ang lahat nang magpakumbaba siya tumingi ng tawad at nagawa niya ring magpatawad. Hanggang dito na lamang po ang kwento. Maraming salamat po sa inyo, mga kasityo. Isang like at comment lamang po'y masaya na tayo. Malaking tulong na po yon